si Su Anming at ang masama niyang asawa. Sa wakas, ay wala na sila. Lahat ng mga ari-arian nila ay magiging atin na sa wakas. Huwag mong kakalimutan, nandyan pa si Su An, yung pampabigat na iyon. Anong balak mong gawin sa kanya? Dad, Mom, sa tingin ko po, bakit hindi natin siya ibenta sa ibang bansa? At hayaan na siyang magdusa doon. Tama si Mingzu. Kapag naibenta natin siya sa ibang bansa, ay ang anak nating si Mingzu na ang magiging tanging tagapagmana ni Su family. Wala na si Dad at Mom. Hindi lang ninakaw ni na Tito at Tita ang kumpanya at lumipat sa bahay namin. Ngayon, balak pa nila akong ibenta sa ibang bansa. Hindi huwag. Ninth Master, sa harap na po ang bahay ng batang iyon. Ninth Master, sandali. Tila may nakahandusay po sa harap. Ang bata yata ni Su family. Tumawag ng doktor. Hello, 911? May naganap na aksidente sa Tiajixi West Road. Pumunta na kayo agad. Bata, huwag kang tutulog. Dadalhin kita pa uwi. Wala na ang mga magulang ko. Wala na akong tahanan. Hanggat papayag ka kay Ninth Master. Bibigyan ka ni Ninth Master ng isang tahanan. Old Su? Old Su? Kumapit ka lang, Old Su. An-an. Ipinapaubaya. Ipinapaubaya ko na siya sa iyo. Old Su. Dahil sa pagligtas sa akin, ay nawala ang iyong mga magulang. Mula ngayon, ako na ang tatayong mga magulang mo. Bibigyan kita ng isang tahanan. Tapos na. Miss Anan, hindi ka pa ba tapos sa mga kalokohan mo? Hindi ito kalokohan. Naku po, ang tigas talaga ng ulo mo. Sasabihin mo pang hindi? Dahil sa ginawa mong pag-hack, ang kayamanan ng Empire Group sa bilis na $300 milyong kada segundo ay nawawala. Kapag bumalik na si Ninth Master, mag-ingat ka dahil siguradong papatulan ka niya. Bakit naman niya ako papatulan? Gayong siya naman ang hindi tumupad sa usapan. Sabi niya magmamadali siyang umuwi para samahan ako sa birthday ko. Anong oras na ba ngayon? Nasaan na siya? Ninth Master, nandiyan ka na pala? Tingnan lang natin. Tiyak na lagot ka ngayon. Nandyan na si Ninth Master? Nasaan siya? Wala pang kalahating oras? Nilustay mo na ang $10 bilyong ng Empire Group? Hindi ka pa rin ba masaya? Patay na. Nahuli ako sa akto ni Ninth Master. Anong gagawin ko? Ninth Master, sorry po, mali ako. Kasalanan ko po, hindi ko dapat pinairal ang pagiging matigas ang ulo ko at naging dahilan ng malaking kawalan sa grupo. Maari niyo po ba akong parusahan? Iniisip mo bang paparusahan kita dahil lang sa maliit na bagay na ito? 10 bilyon lang yan? Basta maging masaya ka, kahit gumastos ka pa ng $10 bilyong ulit, ayos lang. Ninth Master, nandito na po kayo. Kung hindi pa ako nakabalik, hindi ko alam kung anong gagawin kay Imperial Group ng mga walang silbing katulad nyo sa kakahahantungan nito. Ninth Master,
Huwag mo silang sisihin. Ako kasi, Ang tungkol sa galing ng ating munting dalaga, hindi ko na kailangang marinig sa kanila. Kayong lahat, bawas ang bonus nyo sa loob ng 1 buwan. Hindi ba't kaarawan mo ngayon? Kailangan na nating umuwi. Ninth Master. Ninth Master. Nalason si Ninth Master. Sabi mo nakipag-usap lang ng negosyo si Ninth Master, paano siya nalason? Little Ancestor, iniwan ako rito ni Ninth Master para alagaan ka sa bahay, kaya wala po akong alam. Miss Anan, ginawa ito ni Ninth Master para kunin ang iyong regalo sa kaarawan, kaya lang ay naisahan siya. Bilis, kailangan na nating malunasan ang lason ni Ninth Master. Nakagawa na ako ng lunas para kay Ninth Master, pero may side effect ang gamot na ito. Anong side effect? Bagamat kaya nitong lunasan ang lason sa katawan ni Ninth Master, masyadong malakas ang epekto nito. Pupukawin nito ang damdamin ng isang lalaki. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay humanap ng babae para kay Ninth Master. Sino ka? Ang mahalaga ngayon ay humanap ng babae para kay Ninth Master. Sa mga sandaling ito, saan naman tayo makakahanap ng babae? Saka hindi mahilig sa babae si Ninth Master. Maselan pa siya sa kalinisan? Kapag kung sino-sino lang ang ibibigay natin sa kanya. Ako na. Miss Anan, hindi ka nararapat dito. Para kay Ninth Master. Mas mahalaga ka kaysa sa sarili niya kung malalaman niyang isinakripisyo mo ang iyong sarili para mailigtas siya. Tapos na ang buhay namin. Huwag na lang natin ipaalam sa kanya. Pero, Mas mahalagang mailigtas si Ninth Master. Miss Anan, Nandito ako para tanawin ang aking utang na loob. Ninth Master. Iniligtas mo ako noong 4 na taon na ang nakakalipas. Binigyan mo ako ng pamilya. At pagkalipas ng 4 na taon, ililigtas din kita. Ninth Master, maging maayos ka rin. Miss Anan, tungkol sa mga nangyari ngayong gabi, maraming salamat sa iyo. Tandaan mo, ang mga nangyari ngayong gabi, huwag mong hahayaang malaman ni Ninth Master. Kaibigan ni na Mama at Papa si Ninth Master. Kapag nalaman niyang may nangyari sa atin, siguradong hindi niya iyon matatanggap. Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya. Bakit ako na naginip ng ganito? Kami ni Ninth Master? Anan, ano ba ang napanaginipan mo? Mukhang takot na takot ka. Wala po, wala. Napanaginipan ko lang ang mga kung ano-anong bagay. Ninth Master, bakit ang aga mo yata nagising? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Bakit ko ba iyon tinanong? Ibig kong sabihin, bakit ang aga mo pumunta rito sa kwarto ko? May kailangan ka ba? Kaarawan ni Anan kahapon? Nangako akong babalik para samahan ka sa birthday mo. Pero nagkaroon lang ng kaunting aberya. Kagabi kasi. Ninth Master, alam ko na po ang lahat. Ginawa mo iyon para kunin ang regalo ko. Huwag mo nang gagawin ang ganoong kadelikadong bagay sa susunod. Anan, nag-aalala ka ba sa akin? Siyempre naman po. Sige, nangangako sa iyo si Ninth Master. Sige po. Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Naku po, masyado akong naging abala kagabi sa pagtulong kay Ninth Master. Nakalimutan ko tuloy buksan ang regalo. Nagustuhan ko po.
Basta galing kay Ninth Master. Gusto ko lahat. Wow, ang ganda naman nito. Isusuot ito sa iyo ni Ninth Master. Anan, pagkatapos ng nangyari kagabi, may iba pa bang nangyari? May nalaman kaya si Ninth Master? Sabi ni Kuya Huo, nakakaakit ang gamot, ngunit nalilito nito ang isipan. Kaya pagkatapos nito ay hindi niya malalaman ang mga nangyari. Siguradong wala siyang malalaman, Ninth Master. Wala po. Matapos po kayong himatayin, inalalayan po namin kayo ni President Lu pabalik dito. At kasabay nito ay ipinatawag ko na rin si Kuya Huo. Talaga? Siyempre po, Ninth Master. Alam niyo bang napakabigat niyo? Hanggang sa sumakit na ang braso ko sa pag-alalay sa inyo. Pagkatapos, sabi ni Kuya Huo ay wala namang problema sa inyo, kaya bumalik na ako sa kwarto para magpahinga. Tila ba, ang lahat ng nangyari kagabi ay isang panaginip lang. Hindi ako makapaniwalang napanaginipan ko ang ganoong bagay kay maliit na bata. Kung malalaman ni maliit na bata na may pagnanasa ako sa kanya, matatakot kaya siya? Ninth Master, ano po ang iniisip niyo? Wala lang. Iniisip ko lang, hindi ko na ipagdiwang ang birthday ni Anan kagabi. Paano ko kaya siya babayaran? Hindi ba't binigyan mo na ako ng regalo? Kulang pa iyon. Nararapat si Anan sa mas magandang bagay. Gustong ibigay ni Ninth Master ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo kay Anan. Ninth Master, maayos na ba ang pakiramdam mo? Nawala na ba ang lason sa katawan mo? Nasaan si Kuya Huo? Hahanapin ko lang si Kuya Huo. Ninth Master. Ayos lang ako. Anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi mong masakit ang braso mo? Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Dahil ba sa narinig mo ang sinabi ko kanina, Ninth Master, kaya mo ako minamasahe? Ang pagiging malambing ni Ninth Master ay hindi talaga biro, walang makakatanggi dito. Bakit naman ang masahe ni Ninth Master ay parang masyadong matindi? Tama na po. Hindi na masakit. Ngayong gising ka na, bumaba ka na para mag-almusal. O sige nga pala, hindi ba't may klase ka pa? Nakalimutan ko. May klase pala kami kay Magandang Yu ngayon. Magandang you? Siya iyong bagong lipat na propesor sa computer science sa kolehiyo namin. Ang taas niya ay 185 sentimetro, nakasalamin siya at mukha siyang matalino pero pilyo. Kaya tinatawag siya ng lahat na Magandang Yu. Hindi mo ba alam, Ninth Master, maraming babae sa school namin ang nagkakagusto sa kaniya. Gusto rin ba siya ni Anan? Anan, gusto mo na bang pumasok sa isang relasyon? Anan? Gusto mo na bang pumasok sa isang relasyon? Hindi ko po siya gusto. Kung ganoon, sino ang gusto ni Anan? Wala po akong gustong kahit sino. Mabuti na iyon. Nag-aaral ka pa? Kaya hindi ka muna pwedeng magka-boyfriend. Ninth Master, kolehiyo na po ako, hindi na ako teenager. Saka, nasa tamang edad na rin ako. O sige po. Ipinapangako ko po na hindi muna ako magkakaka-boyfriend. Kapag nalaman ko, malalagot ka talaga sa akin. Ninth Master, ano po ang ginagawa niyo? Itaas mo ang paa mo. Iyong isa pa. Wag na po, Ninth Master. Ako na po ang gagawa. Kailangan ko pa bang ulitin ito? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, nagsisimula ang sakit sa lamig ng paa. Bawal maglakad ng nakayapak, na intindihan mo? Mainit naman po dito sa loob, hindi naman ako nilalamig. Opo, naintindihan ko na po, hindi na maulit sa susunod. May susunod pa? Wala na po, wala na. Ninth Master, Miss Anan.
Maupo ka muna. Ipagluluto kita ng almusal. Gusto ko ng pasta. Sige. Sobrang spoiled ni Miss Anan kay Ninth Master. Basta't nasa bahay si Ninth Master, siya mismo ang nagluluto para kay Miss Anan. Ang mga lalaking marunong magluto, ang gwapo talaga. Ang mga lalaking marunong magluto, gwapo ba? Hindi lang naman siguro dahil sa pagluluto. Sadyang gwapo lang talaga si Ninth Master. Ninth Master, bye-bye. Susunduin kita mamayang hapon. Wag na po. Kaya ko na pong umuwi mag-isa mamaya. Dati naman ay pinipilit mo akong sunduin ka, di ba? Ninth Master, sabi niyo nga, noon iyon, malaki na po ako ngayon. Ganoon ba? Ngayong malaki na ang munting dalaga ko, hindi na niya kailangan si Ninth Master. Hinding-hindi po ah. Sige, hihintayin ko si Ninth Master na sunduin ako mamaya. Sige. Babay po. Sige na, pasok na. Balik na tayo sa opisina. Opo, sir. Kumusta? Gusto ko po sanang bumili ng emergency contraceptive pill. Hindi kasi safe period kagabi at wala kaming naging proteksyon. Maaring magkaroon sa sinapupunan ko ng maliit na sanggol ni Ninth Master. Hindi ako pwedeng mabuntis kung hindi ay magiging magulo ang lahat. Yung pang-48 oras ba? O yung pang-72 oras? Hindi ko po alam. Kailan ba nangyari ang lahat? Kagabi lang po. Para sa 48 oras, $26. QR code ba o cash? QR code po. Anan? Anong ginagawa mo rito ng palihim? Wah, wala naman. Ninth Master, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't dapat ay nasa opisina ka na? Naiwan ko ang cellphone ko. Salamat, Ninth Master. Ninth Master, sige na, pumasok ka na sa trabaho. Anong ginagawa mo sa botika? Masama ba ang pakiramdam mo? Opo. Ay hindi po. Ano yung hawak mo? Patingin nga ako. Wala lang to. Ipakita mo sa akin. Ayoko nga. Anaan? Anaan, yan. Nandito ka pala. Parang feeling ko nilalagnat ako ngayon. Nag-text ako sa iyo. Balak ko sanang magpabili ng gamot sa iyo. Akala ko pa naman hindi mo nabasa. Nandito ka na pala. Ah, oo nga pala. Binilhan mo ba ako ng gamot? Bumili ako. Ninth Master, mauna na muna ako sa klase. Kailangan ko nang umalis. Ninth Master, bye-bye. Hala, Anan. Bakit ang bilis mong tumakbo? May nangyari ba? Wala, para lang akong nahuling gumagawa ng masama ng mga magulang ko. Ano? Wala iyon. Ngayon sa unang klase, hindi ba klase iyon ng paborito mong si Magandang Yu? Dali, bumalik na tayo sa classroom. Oo nga. Kapag naiisip ko si Magandang Yu, feeling ko hindi ko na kailangan ng gamot. Bilis, magmadali tayong kumuha ng magandang pwesto. Gusto kong ayusin ito ngayon. Papanoorin ko ng malapitan ng kagwapuhan ni Magandang Yu. Ay, teka lang. Doon sa loob ng botika kanina, mayroon bang napakagwapong lalaki doon? Talaga? Hindi ko napansin. Hay naku, tama na nga iyan. Wag na nating pag-usapan. Magmadali na tayong makita si Magandang Yu para makabawi ka. Tama ang sinabi mo. Anan, dito na tayo maupo. Ang layo nito kay Magandang Yu ay wala pang 2 metro. Perpektong pwesto para humanga. Sige. Saan galing ang dalawang bruhang ito? Hindi niyo man lang tinitingnan ng sarili niyo at nangangarap pa kayong mapalapit kay Professor Yu. Sinong tinatawag mong bruha? Kung sino ang sumasagot, siya ang pinariringgan ko. Ayusin mo yung pananalita mo. Anong paki mo kung pagsabihan kita? Pangmayaman ng Imperial Capital University? Kayong dalawa, una, wala kayong kilalang pamilya. Pangalawa, wala rin kayong pera. Hindi ba't nakapasok lang kayo dito dahil sa scholarship nyo? Kahit pasaktan ko kayo. Anong magagawa nyo?
Suanan, isang mababang uri na tulad mo, hindi karapat-dapat na lumapit sa amin. Umalis ka nga dyan. Uupuan ni Tian Chan ang pwestong ito. Hoy, Suanan, ang lakas ng loob mong isahan ako. Ikaw. Maliwanag na kayo ang walang katuwiran? Hindi ba't galit lang kayo dahil tinalo kayo ni An-An sa school beauty pageant panalo laban sa iyo, Shumeng Chan? Kaya ngayon, lagi niyo kaming pinag-iinitan. Ang beauty pageant na iyon ay pinagpasyahan ng buong paaralan kung hindi ito desisyon ni Anan. Kung ang itsura mo ay hindi sapat para kumbinsihin ang lahat, huwag kang maglabas ng galit dito dahil lang napahiya ka. Sa tingin niya ba ay mapapantayan niya ako? Ang dumi ng bibig mo. Tapusin na kita. Sa inyong lahat, ang kinita ng ating kumpanya sa unang quarter ay nalampasan na ang ating target. Inaasahan na ang kikitain sa ikalawang quarter ay tataas pa ng 50%. May tiwala kaming sa ikalawang quarter ay... Ninth Master, Anong nangyari? Bakit tila taranta ka? si Miss Anan sa paaralan ay hinaras ng ibang tao. Mga Ginoo at binibini, hanggang dito na muna ang ating meeting ngayong araw. Tapos na ito, maaari na kayong umalis. Ano kaya ang sinabi ni Special Assistant Lu kay Ninth Master at biglaan siyang napaalis? Umalis siya nang hindi man lang tinatapos ang meeting. Hindi ba si Ninth Master ang kilalang isang taong adik sa trabaho? Tumayo ng maayos. Nakipag-away pa talaga kayo? Sino ang walang modong iyon ang nangahas na harasin ang anak ko? Dapat siyang mag-kick out. Suanan, Shenkin, tapos na ang maliligayang araw nyo. Ang nanay ni Ming Chan ay direktor ng paaralan, at ang tatay naman niya ay mataas na opisyal sa Empire Group. Iyong nakakausap ang tanyag na si Ninth Master sa lungsod. Hindi lang kayo aalis sa paaralan na ito, HMP, kundi pati na rin dito sa Imperial City. Anan, patawad? Nadamay ka pa dahil sa akin? Maayos lang iyon. Ginawa mo lang naman iyon para ipagtanggol ako. Director Shu, huminahon po kayo. Huminahon po tungkol sa nangyari ngayong araw. Siguradong mabibigyan namin kayo ng paliwanag tungkol dito. Dapat lang. Ma, Suanan, Shenkin, anong ginagawa niyo? Bakit niyo hinaras ang kaklase niyo? Teacher, hindi po kami. Sila ang... Wala nang sabi-sabi. Walang puwang sa paaralan na ito para sa mga estudyanteng mahilig sa gulo. Simula bukas, kayong dalawa ay hindi na maaaring pumasok sa paaralang ito. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na paalisin sila. Tingnan natin kung sinong mangahas na tumanggal sa kanila. Naku po, bakit nandito si Ninth Master? Si Ninth Master nga. Ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod, ang Pamilyang Gu. Ang grupong Imperial Group, siya ang kasalukuyang namumuno na si Gu Hanye. Anong ginagawa niya rito sa paaralan natin? Balita ko, itong si Pamilyang Su at ang Pamilyang Gu ay may ugnayan sa negosyo. At ang tatay nitong si Shumeng Tian ay mukhang mataas na opisyal sa Imperial Group. Hindi kaya itong si Ninth Master ay nandito para kampihan si Shumeng Tian? Ma, posible kayang nandito si Ninth Master para sa akin? Malamang nga. Narinig ko sa papa mo nitong nakaraang araw na naghahanap daw ang matanda para kay Ninth Master ng mapapangasawa. Baka nga ikaw na ang napili niya. Talaga? Yari na talaga. Kagabi lang ay nahack ko ang kumpanya ni Ninth Master. Tapos ngayon ay nakipag-away pa ako. Siguradong papatawan ako ng matinding parusa ni Ninth Master nito. Ninth Master. Ninth Master. Ako ang tumatayong magulang ni Suanan. Ako ang guardian ni Suanan. Imposible. Wala namang koneksyon o yaman si Suanan. Ninth Master, paano naging ikaw ang guardian niya? Bakit? Makamamali ko ba ang sarili kong anak? Ano? Sinabi mo kanina, sino ang hindi na kailangang pumasok sa paaralan? Ni Ninth Master. Hi, hindi ko po kasi alam. Si
Miss Su po ba ay inyong anak? Kung nalaman ko lang po agad, kahit bigyan niyo pa po ako ng 100 lakas ng loob, hindi ko po siya magagawang tanggalin sa eskwelahan. Anan, halika rito. Sinong nanakit sa'yo? Ha? Ayos lang po ako. Hindi ako basta-basta mapapatulan ng mga taong iyon. Sino ang nanakit sa'yo? Po? Wala po itong anuman. Hindi dahil sa kanilang lahat ay makakaya na nilang apihin ako. Ang gulo na ng iyong buhok. Luzua, Sandali, ano po ang ginagawa ninyo? Ninth Master, Ninth Master. Ang pamilyang Shu namin at si pamilyang Gu ay may mga transaksyon pa sa negosyo. Bigyan naman po ninyo kami ng konsiderasyon. Huwag niyo po kaming tratuhin ng ganito. pamilyang Shu. Che. Ninth Master, ano ba ang ginagawa mo? Ibababa mo ako. Gagamutin natin ang sugat mo. Wala naman siyang anumang sugat sa katawan Siya ang nanakit sa amin. Ninth Master, bilis, ibaba mo na ako. Kaya ko namang maglakad. Sige na. Huwag kang malikot. Ikaw na ang bahala rito. Ninth Master, huwag po kayong mag-alala. Dalhin ang lahat ng iyan. Wala ang doktor, kaya ako muna ang gagamot sa sugat mo. Sige. Wala ang doktor, kaya ako muna ang gagamot sa sugat mo. Sige po. Si Ninth Master ngayon ay kamukhang kamukha niya. Noong gabing iyon. Ninth Master. May bigla pala akong kailangang gawin. Huminto ka. Anong gagawin mo? Tungkol doon sa mga nang-api kay Binibining-anan, nakatali na sila ngayon. Ano po ang susunod nating gagawin sa kanila? Anan, paano mo gustong parusahan sila? Susunod po ako sa kung anong gusto ni Ninth Master. Kung ganoon, paluhurin sila at paghingiin ng tawad sa'yo. Napakagwapo naman talaga ni Ninth Master. Para suportahan ka, pinagawa niya kay Shu Mengtian at sa iba pa na lumuhod at humingi ng tawad sa harap ng maraming tao. Ganoon ba? Talaga ka grabe yon? Mali kami pala nangyayari. yun na po. Parang awa nyo na. Nagmamakaawa po kami. Ha. Oo naman. An, hindi ko talaga inaasahan na may koneksyon ka pala kay Ninth Master at siya pa ang tatay-tatayan mo. Alam mo ba, siya yung napakagwapong lalaki na nakita natin sa loob ng botika noon. Naku, noong una ay sinabi mo pang hindi mo siya kilala. Hindi ko naman siya talaga kapamilya. Pero may ugnayan siya sa mga magulang ko. Alang-alang lang sa mga magulang ko. Kaya siya pumunta rito para suportahan ako. Ganoon pala iyon. Pero mukhang sa'yo ay sobra ang pag-aalaga niya. Hindi nga po siya ang magulang ko. Pero may pagkakaibigan sila ng mga magulang ko. Dahil sa respeto niya sa kanila. Kaya siya pumunta rito para suportahan ako. Oh? Ganoon ba talaga iyon? Pero sa nakikita ko, mukhang masyado kanyang pinispoiled. At isa pa, sa aking tingin, medyo may pagkapamilyar kayo sa isa't isa. Mabuting tao si Ninth Master. Kung sasabihin ko ang totoo kay Chinkin, paniguradong baka mawalan na siya ng ulirat sa gulat. Siguro sa susunod na lang. Ikinagulat ko iyon. Anan, inakala ko kasi na mayroon kang napakatatayog na pagkatao. Kung talagang ang magulang mo siya. Mula ngayon, ay hindi ko na alam kung paano pa pakikitunguhan ang tulad mo. Ngayon, mapapanatag ka na ba? Opo.
Tara na. Aray. Masakit. Dahan-dahan lang. Sabi ko na sa'yo, bakit siya pa ang kinalaban mo? Talagang kinalaban mo si Ninth Master? Kaya ba ng pamilya natin na banggain ang taong yon? Ma, ganito na nga ang lagay ko Pinapagalitan niyo pa ako. Tsaka isa pa, paano ko malalaman na tauhan siya ni Ninth Master? Nakakainis ang babaeng yon. Hindi ko alam kung paano siya naging napakaswerte na may isang Ninth Master na nagtatanggol sa kanya. Sige na, sige na. Lumayo ka na sa kanya sa susunod. Sa pagkakataong ito, suwerte tayong nakaligtas. Kaya sa susunod, huwag ka nang gumawa ng gulo. Opo, alam ko na po. Hello, Ming Tian, makinig ka. May sasabihin ako. Narinig ko lang sa eskwelahan. Ang pag-uusap ni na Suanan at Shenchin, hindi naman pala talaga tauhan ni Ninth Master ang Suanan na yan. Ginigamit lang niya ang ugnayan ng mga magulang niya kay Ninth Master para magkunwaring malakas. Ano? Sige, naintindihan ko. Suanan, pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao ngayon. Hindi kita hahayaang makalusot dito. Anan, bukas ng gabi ay may. Ay, Pasensya na, ako. Nakalimutan kong kumatok sa pinto. ay ayos lang po. Ninth Master, may kailangan po ba kayo? Ikaw, may gagawin ka ba bukas ng gabi? Bakit po? May gaganaping sayawan bukas ng gabi at kailangan ko na makakasama. Gusto po ba ni Ninth Master na ako ang maging kapareha nyo? Sa estado ni Ninth Master, tiyak na maraming gustong makapareha siya. Bakit kaya ako pa ang naisip ni Ninth Master? Para lang ba matigil ang mga taong iyon? Ayaw ba ni Anan? Ha? Siyempre hindi po. Pumapayag po ako. Kaya lang ay wala akong isusuot na gown. Inihanda na ang lahat para sa iyo. Opo. Ikaw, may gagawin ka ba bukas ng gabi? Bakit po? May gaganaping sayawan bukas ng gabi. Kailangan ko ng makakapareha. Gusto po ba ni Ninth Master na ako ang maging kapareha nyo? Sa estado ni Ninth Master, siguradong maraming gustong sumama sa kanya. Bakit pa kaya ako ang napili ni Ninth Master? Gusto mo lang ba silang iwasan? Ayaw ba ni Anan? Hindi naman po sa ganoon. Siyempre po, payag ako. Kaya lang ay parang wala akong damit para sa okasyon. Naihanda ko na ang lahat para sa iyo. Salamat po. Miss Anne, tingnan niyo po. Sa rami ng mga gown na ito, alin po ang gusto niyo? Ang lahat ng ito ay si Ninth Master, mismo ang naghanda para sa inyo. Malaki na ang alaga ko. Marami ka pang mapupuntahang mga ganitong okasyon. Kailangan mo nang masanay sa ganito. Ingzhou, sa pagkakataong ito, na makakapunta tayo sa Imperial Capital para sa pagtitipon, talagang malaki ang ginawang pagsisikap ng tatay mo. Nabalitaan kong sa pagtitipong ito, inimbitahan din ni pamilyang Chen si Ninth Master. Si Ninth Master? Siya ba yung lalaking maimpluwensya at sikat dito sa buong Imperial Capital? Nabalitaan ko ring magta-30 taon na siya, pero wala pa rin siyang asawa. Sa pagtitipong ito, dapat mong makuha ang pagkakataon. Basta't magustuhan ka ni Ninth Master, ang ating pamilyang Su family, ay makakalipat na rito sa Imperial Capital. Simula sa araw na iyon, siguradong magiging maunlad na ang buhay natin. Huwag kayong mag-alala pa, Papa. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sa wakas, dumating din po kayo, Ninth Master. Ninth Master, salamat at dumating na po kayo. Siya na po ba si Miss Anan? Napakaganda naman po niya. Ninth Master, tungkol po sa detalye ng ating partnership, maaari po ba nagpag-usapang muli ito? Ninth Master, papasok muna ako sa loob. Ituloy mo muna ang trabaho mo.
Sige, huwag kang kung saan-saan pupunta. Babalikan kita agad. Papa, sina Sue at Suanan? Bakit nandito pa siya at wala pa rin nangyayaring masama sa kanya? Pa, Suanan? Bakit nandito pa siya? Sabi niyo po ay wala na siya matapos siyang mabangga? Eh bakit nandito siya ngayon? Huwag mong sabihing bumalik siya para agawin sa atin ang Sue family. Heis, ang walang hiyang iyan, noong mabangga siya ng sasakyan, ay bigla siyang naglaho. Akala ko ay tuluyan na siyang nawala. Aagawin ng Sue family? Suntok sa buwan iyon para sa isang ulilang gaya niya. Sa bagay, nagkataon lang na swerte siya at nakaligtas siya noon. Kaya ngayong araw, ay ibang paraan naman ang gagamitin natin. Pa, uunahin ko muna siyang parusahan. Sige na. Noon, pinalampas siya ng pagkakataon na mabuhay. Ngunit ngayong araw, ibang paraan naman ang gagawin natin. Pa, pupunta muna ako para parusahan siya. Sige, pumunta ka na. Ngunit, tumingin ka sa kanya. Mukhang wala siyang muwang sa mundo. Maaaring kung saan lang siya palihim na sumingit dito. At isa pa, darating ngayong gabi si Ninth Master at may mas mahalaga tayong dapat asikasuhin. Huwag mong sosobrahan. Sa susunod, marami pa tayong magiging pagkakataon. Alam ko po, Pa. Suanan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Luzuo, Ah, Mingzu, Pa. ayos ka lang? Napakalakas ng loob niyo. Halaan ito ng pamilyang Chen. Paano niyo ito nagagawa? Halaan nga ito ng pamilyang Chen. Sino ba sa tingin niyo ang mga sarili niyo? Ako. Kami ay ang mga Dasus. Kami ang mga espesyal na bisita ng pamilyang Chen. Kung kayo ay mga espesyal na bisita, kami naman ang inyong mga Panginoon. Magsilapit kayo. Subukan mo akong saktan. Naniniwala ka ba na kapag dumating si Mr. Chen mamaya, paparusahan niya kayong lahat? Si Mr. Chen? Kung kayo ay mga VIP, edi kami na ang mga Panginoon nyo. Halina kayo rito. Naglalakas loob kang hawakan ako? Maniwala ka man o sa hindi? Oras na dumating si Mr. Chen, ay magbabayad kayo ng matindi. Si Mr. Chen? Posible bang? Dahil lang sa dalawang salot na tulad nyo, ay paparusahan niya ako? Hindi. Hindi ko po gagawin yon. Mauna na po kayo, Special Assistant Lu. Mr. Chen, tulungan mo ako. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Pa, hindi ko pa nakikita si Ninth Master. Mr. Chen, Sino ba ang taong ito? Nagagawa niyang maging ganyang kayabang dito sa Imperial Capital, mismo sa piging ni pamilyang Chen. Hindi ko siya kilala. Ika, Ninth Master, pasensya na po talaga kung kayo ay naabala. Hindi sa akin ang dapat mong ihingi ng paumanhin. Miss Anan, pasensya na po. Ako po ang may pagkukulang. Hindi ko agad na inspeksyon ng mabuti, kaya may mga basurang nakapasok dito. Maayos lang ako. Sina Su Ansheng at Su Mingzu, bakit sila napunta rito sa Imperial Capital? Hindi ko pa man sila hinahanap, ay kusang loob na silang lumapit sa kapahamakan. Miss Anan, pasensya na. Problema ko ang lahat ng ito. Hindi ko nasuring mabuti ang mga tao, kaya may mga basurang nakapasok. Wala iyon. Sina Su Ansheng at Su Mingzu, bakit sila napunta sa Imperial Capital? Hindi ko pa sila pinupuntahan, pero sila pa ang kusang nagpakita rito. Huwag mong kakalimutan. Nandyan pa si Su An-an na pabigat. Anong balak mong gawin sa kanya? Sa tingin ko, mabuting ipadala na lang siya sa ibang bansa at hayaan na lang siyang mawala doon.
Tama si Mingzhu. Kapag pinaalis siya sa ibang bansa, ang ating Mingzhu ang magiging sa Su family, tanging tagapagmana. Anan? Anan? Ni, Ninth Lord, Anong nangyari? Anong iniisip mo? masyado na akong naging pabigat kay Ninth Master. Sobra-sobra na. Pagdating sa mga bagay tungkol kay Dasus, wag na natin siyang abalahin pa. Ayos lang ako. Ninth Master, Anong problema? Anong iniisip mo? masyado na po akong naging abala para kay Ninth Master tungkol sa nangyari kay Dasus. Wag na natin siyang pag-alalahin. Ayos lang. Ninth Master, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kung ayaw pa itong pag-usapan ni Anan, hihintayin ko na lang kung kailan handa na si Anan. Ninth Master, Mabuti na lang at hindi nabasa. Ginawa ito para lang sa iyo, ang Snow Mountain na gown. Hindi ko pa ito napapagmasdan ng husto. Kung may sisira nito, sayang naman. Siya si Ninth Master. Ang presidente ng Imperial Group, isang kunot lang ng kanyang noo, yayanig na ang buong negosyo sa syudad. Siya ang may hawak ng buong kapangyarihan. Naglakas loob talaga si Dasus na kalabanin siya? Naghahanap ba siya ng gulo? Sino iyong babaeng kasama niya? Hindi ba't sabi nila, iwas si Ninth Master sa mga babae? Hindi ko rin alam. Pero dahil napakalapit nila sa isa't isa, siguradong hindi lang sila basta magkakilala. Siya si Ninth Master, ang presidente ng Imperial Group, isang kunot lang ng kanyang noo, kayang-kaya niyang yanigin ang buong industriya sa lungsod. Siya ang may hawak ng kapangyarihan sa buong Imperial Capital. Talaga bang kinalaban siya ni Dasus? Naghahanap siya ng gulo. Sino ba ang babaeng kasama niya? Sabi nila, mailap sa mga babae si Ninth Master? Hindi ko po alam, pero sa nakikita nating lapit nila sa isa't isa, mukhang hindi ordinaryo ang relasyon nila, di ba? Kahit sino pa ang babaeng iyan, balitang tungkol kay Ninth Master ang lakas loob ninyong pinagtsitsismisan, gusto nyo ba ng problema? Ninth Master, mukhang tapos na ang lahat dito. Pauwi na po tayo. Maraming kakaibang tao sa handaang ito. Para na rin sa kaligtasan mo, dito ka lang. Bawal mong bitawan ang kamay ko ngayong gabi. Kayo. Walang hiya! Sino ba talaga ang lalaking iyon? Bakit ang lakas ng loob niyang gawin ito sa atin? Kayo. Nakakainis? Sino ba talaga ang lalaking iyon? Naglakas loob siyang, tratuhin tayo ng ganoon. Maraming beses na rin akong nakapunta rito sa Imperial Capital. Dito sa lugar na ito, halos lahat ng mga tanyag na tao ay nakita ko na, pero ang lalaking iyon, ngayon ko lang talaga siya nakita. Ibig sabihin ba niya na isa lang siyang hamak na tao? Mukhang madaming paraan si Suan-an. Akala ko pa naman ay wala na siya noong mabangga. Pero nandito pala siya sa Imperial Capital. Sa tingin ko, ang lalaking iyon ang bumubuhay sa kanya. Guwapo pa naman ang lalaki. Nakapagtatakang magkakagusto siya kay Suan-an. Huwag kang mag-alala. Basta't makuha mo ang loob ni Ninth Master, ang ginawa nila sa atin ngayong gabi ay tiyak na mapapabayaran din natin. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Mapapasakin din si Ninth Master. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakikita si Ninth Master ng harapan. Ano ang gagawin natin? Ayos lang yan. Ako ay mag-iisip pa ng paraan. Tatay, Nanay, Ninth Master. Pasensya na po, Ninth Master, Miss Anan, biglang may pusang tumakbo sa harap. Ayos lang, ayos lang. Nanaginip ka ba ng masama? Anong napanaginipan mo? Sabihin mo kay Ninth Master. Ninth Master, napanaginipan kita. Napanaginipan kong bibigyan mo raw ako ng tahanan. Ninth Master.
Pasensya na po, Ninth Master Miss Anan. Biglang may pusang tumakbo sa harap. Ayos lang, walang problema. Binangungot ka ba? Ano ang napanaginipan mo? Sabihin mo kay Ninth Master. Ninth Master, napanaginipan kita. Sabi mo raw sa panaginip ay bibigyan mo ako ng pamilya. Wala naman. Anan, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Wala kang dapat ikatakot. Laging narito si Ninth Master. Ninth Master, gaano pa ba katagal bago tayo makauwi? Malapit na. Ang seryoso at malamig na si Ninth Master ay natutunan na ring magmahal. Kaso sayang naman. Miss Anan, bakit kailangan mo pang magising? Ninth Master, napanaginipan kita. Napanaginipan kong sinabi mong bibigyan mo ako ng tahanan. Wala ito. Anan, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Wala kang dapat ikatakot. Laging nandito si Ninth Master. Ninth Master, gaano pa katagal bago tayo makauwi? Malapit na. Ang mailap at seryosong si Ninth Master ay mukhang nagkakagusto na sa wakas. Sayang lang talaga. Si Binibining An-An ay bakit gumising pa? Ninth Master, kanina ka pa ba? Bakit? Huwag na lang nating itanong. Lagi niya lang akong itinuturing na bata. Paano namang habang natutulog ako, ay nanaisin niyang nakawin ng isang halik? Wala lang po. Sige. Bakit, Ninth Master? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Siguro ay nanakaw ka ng mga sekreto sa negosyo ng iba? Hindi lang yon. Ninakaw ko rin ang iyong iPad. Ikaw. Ninakaw mo ang mga assignment sa loob ng iPad ko? Bakit? Gusto mo ba akong tulungang sagutan ang mga iyon? Mauuna na ako sa school, Ninth Master. Sige, susunduin kita mamayang hapon. Sige po. Si Ninth Master, sa akin, ano ba talaga ang nararamdaman niya? Anan? Hoy, bakit ka nakatulala riyan? Kinkin, sabi ko, paano ba makakasiguro kung ang isang lalaki ay may gusto talaga sa iyo? Hala, An-An, kailan ka pa nagkagusto sa ibang lalaki? Bakit parang wala man lang akong nabalitaan? Kasi kahapon, nabasa ko ang tanong na ito sa isang forum, naging curious lang ako. Ah, ganoon ba? Hindi rin ako sigurado. Pero narinig ko na ang taong may gusto sa iyo ay siguradong kakampi sa iyo sa kahit anong paraan. Kakampi sa kahit anong paraan. Kung iisipin, noon mang insidente ng pakikipag-away sa school o noong makatagpo si Suming Zhu sa party. Wala siyang tanong-tanong, na direkta silang pinarusahan ng husto. Pero lagi niya naman akong nilalayaw para lang pagmamahal ng isang nakatatanda sa bata. Si Ninth Master. Siguro ay hindi niya ako gusto, di ba? Kahit noong nagkita tayo sa party, noong tungkol sa Suming Zhu, hindi na siya nagtanong pa at basta na lamang niya sila binigyan ng matinding leksyon. Pero dati pa niya ako paborito na parang pagmamahal ng isang nakatatanda sa bata. Imposible naman na si Ninth Master ay may gusto sa akin, di ba? Su-An-An? Sino si Su-An-An? Ako po, bakit po? May nagpapapunta sa'yo sa kanlurang hardin ngayon, sabi niya, ay may kailangan siyang sabihin. Anan, bukod sa akin dito sa school, may iba ka pa bang kaibigan? Wala. Kung ganoon, malalaman natin kapag pumunta na tayo doon. Hala, nasaan na siya? So, Anan? Dahil sa pinagtatanggol ka ni Ninth Master noong huli, akala mo naman ay kung sino ka na, ha? Sa tuwing naiisip ko kung paano ka natalo noong nakaraan, natatawa na lang ako kahit sa panaginip. Sa tuwing naiisip ko, noong huling beses na bugbog sarado ka, kahit nananaginip ako ay napapatawa ako sa tuwa. So, Anan, ikaw? Bakit? Magaling na ba ang mukha mo at parang nangangati ka na namang muling makatikim?
Suanan, dahil lang ba ito sa magulang mo na may pinagsamahan noon kay Ninth Master? Kaya nakakuha ka ng pansamantalang proteksyon mula kay Ninth Master? Sinasabi ko sa'yo, ang aming pamilyang Shu ay may tunay na lakas at impluensya. Ang talunin ka ay kasing dali lang ng pagpuksa sa isang langgam. Tama, Suanan. Ngayong nagamit mo na lahat ng utang na loob ni Ninth Master sa mga magulang mo, tingnan natin kung sino pa ang magtatanggol sa iyo. Sobrang lupit nyo? Umalis ka riyan! Kinkin. Ngayon, oras na para singilin kita sa mga atraso mo noong huli. Suanan, Anan? Ano ang ginagawa mo? Siguradong pupunta sila kay teacher para magsumbong. Total wala na naman tayong susunod na klase. Tara at tumakas na tayo rito. May punto ka. Tara na. Ninth Master, si Miss Anan, tumawag po ang school. Ano ang nangyari? Sabi po nila si Miss Anan daw po ay lumiban sa klase. Nag-cutting classes siya? Mukhang magkakaroon ng malakas na ulan ngayong gabi. Maaga tayong mag-out sa trabaho ngayon. Naku, Ninth Master. Si Miss Anan lumiban sa klase. Siya naman ay lumiban sa trabaho. Kailangan ba talagang pareho sila ni Miss Anan? Kung gagawa man siya ng dahilan, sana man lang ay iyong dahilan na kapani-paniwala. Ninth Master, bakit ka nandyan? Nabalitaan ko na hindi ka pumasok sa klase ngayong araw. Ninth Master, masyado kang busy araw-araw. Huwag mo nang pakinggan ang mga maliliit na bagay lang. Pagdating sa mga nangyayari sa iyo, walang kahit anong maituturing na maliit na bagay lang. Sa susunod na ayaw mo nang pumasok, tawagan mo lang ako. Susunduin kita. Ninth Master, wala namang magulang na gaya niyan. Kapag ganyan ka, siguradong masosobrahan ako sa pagpapalayaw mo. Anan, ayaw mo bang palayawin kita? Hindi naman sa ganoon. Siyempre gusto ko, kaya lang Ninth Master. Darating ang araw na magkakaroon ka rin ng girlfriend. Kapag may girlfriend ka na, at nasanay na ako sa ganito, anong gagawin ko? Paano kapag nagka-girlfriend ka na balang araw? Gusto ba ni Anan na magkaroon ako ng girlfriend? Hindi. Pero darating ang araw na magkakaroon ka rin ng girlfriend. Ninth Master, kapag nagkaroon ka na ng girlfriend sa hinaharap, aalagaan mo pa rin ba ako gaya ng ginagawa mo ngayon? Hindi. Sinasabi ko na nga ba? Ang mga lalaki talaga ay mas inuuna ang babae kaysa sa ano? Kaysa kay An-An. Bakit ka tumatawa? Hindi na kita kakausapin, aakyat na ako sa itaas. Bawal? Maghintay ka hanggang sa matapos ko ang sasabihin ko. Kung balang araw ay magkaroon nga ako ng girlfriend, natural na hindi na kita aalagaan gaya na ngayon, pero naisip ba ni Anan na ang girlfriend na yon ay walang iba kundi si An-An mismo? Aalis na muna ako. Pero naisip na ba ni Anan na ang girlfriend ko ay ang mismong si Anan? Mauna na po ako. Pero naisip na ba ni Anan na ang girlfriend ko ay ang mismong si Anan? Ano po ba talaga ang ibig sabihin ni Ninth Master? Mahal niya ako. Hindi niya ako mahal. Mahal niya ako. Naku naman, hindi niya talaga ako mahal. Ang kwarto ko. Sa kwarto ni Ninth Master? Ang mga sinabi ko kaninang gabi, natakot ko ba siya? Mukhang sa tingin niya, isang nakatatanda lang ang tingin niya sa akin. Gu Hanye, mas matanda ka sa kaniya ng sobra, kailangan mong kontrolin ang nararamdaman mo.
Ninth Master. Anan? Ninth Master, yakap po. Suanan? Hmm. Uminom ka. Ninth Master. Anan? Ninth Master, payakap. Suanan? Ano po? Uminom ka ba? Uminom lang ako ng konti. Kasi hindi ako makatulog, kaya nag-wine ako ng kaunti. Lasing na lasing ka na. Kaunti pa ba ang tawag dyan? Opo. Anong gagawin mo? Ihahatid kita sa kwarto mo para makapagpahinga. Tapos igagawa kita ng sopas pampawala ng lason. Ayoko. Ayokong bumalik sa kwarto. Dito lang ako matutulog. Dito rin naman ako natulog noong nakaraan. Anong sabi mo? Anong nakaraan? At dito ka natulog? May nangyari ba sa atin? Anong sinabi mo? Ano? Noong nakaraan? Dito ka ba natulog? Anong nangyari sa atin? Sino ka ba? Nandito po ako para magbayad ng utang na loob. Ibig sabihin ba ay hindi pa naginip ang lahat? Kami ni Anan ay totoong may nangyari. Su Anan? Anan? Ninth Master. Napakagwapo mo. Anan, kumusta ka? Napakabata mo pa para sa ganito? Bakit mo gustong matutong uminom ng alak? Nasa tamang edad na po ako. Pwede na po akong uminom. Anan? Ang sinabi mo kanina, anong ibig sabihin niyon? Maliit na bata, ibig mo bang sabihin ay noong kakabalik mo pa lang? Ninth Master, saan ka pupunta? Hindi ako aalis. Ipagtitimpla lang kita ng panawlasing, babalik din ako agad. Hindi. Huwag. Samahan mo ako. Anan, makinig ka. O sige, sige na. Pangako iyan ni Ninth Master sa iyo. Ha? Ninth Master? Ano? Isang gabi lang ang lumipas. Hindi mo na ako kilala? Ikaw? Anong nangyari kanina? Bakit ako nandito sa kwarto ni Ninth Master? At bakit ako nakahiga sa kama niya? Pinutos ko na kay Auntie Zhao na ihanda ang sopas pampawala ng linggo. Bumangon ka na at bumaba para uminom. Sige po. Anan? Masarap ba ang alak kagabi? Ninth Master, pasensya na po, nagkamali ako. Hindi na po ako uulit uminom ng alak. Napakabuti po ng iyong kalooban. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Sa susunod na iinom ka, dapat sa harap ko lang. Okay po. Sige na, lumabas ka na. Pagkatapos mong kumain, ihahatid kita sa paaralan. Sa susunod na iinom ka ng alak, dapat ay sa harap ko lang. Ha? Sige po. Sige na, lumakad ka na. Mamaya pagkatapos kumain, ihahatid na kita sa paaralan. Sige po. Opo, Ninth Master. Ang sakit ng ulo ko. Sana pala hindi na ako uminom ng ganoon karaming alak kahapon. Hindi pwede ito. Kailangan kong pumunta sa klinika para kumuha ng gamot sa sakit ng katawan. Doc, medyo masakit po ang ulo ko. Gusto ko sanang humingi ng gamot. Kuya Huo, ikaw, bakit ka nandito? Sinabi ni Ninth Master na uminom ka kahapon at dahil nag-aalala siyang masama ang pakiramdam mo, pinapunta niya ako rito sa paaralan upang tulungan ka anumang oras. Kuya Huo, pakiusap. Tignan mo ang lagay ko. Kanina pa kasing kumikirot ang ulo ko. Ahayaan mo lang akong magabang dito sa school at handa akong magsilbi sa iyo anumang oras.
Kuya Huo, pakitulungan mo ako at tignan mo ito. Kanina pa sumasakit ang ulo ko. Parang nalamigan ka lang. Inumin mo ito at subukan mong humiga muna sa kama para magpahinga. Anan? Anan, maayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gaano ako katagal nakatulog? Siguro mga 1 oras din? May sakit ka pala pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Nalaman ko pa sa ibang tao na pumunta ka rito sa klinik. Huwag kang mag-alala. Mas mabuti na ang pakiramdam ko pagkatapos uminom ng gamot. Mabuti naman kung ayos ka na, pero sa ngayon, magulo na ang lahat sa loob ng classroom. Nagkasakit ka pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Nalaman ko pa sa ibang tao na pumunta ka sa klinik. Ayos lang ako. Gumaan na ang pakiramdam ko noong uminom ako ng gamot. Ayos ka na nga, pero sa ngayon, ang gulo-gulo na sa loob ng classroom. Bakit? Anong nangyari? Sino pa ba? Kundi ang babaeng si Shumeng Chan na iyan. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng litrato mo na may kayakap na ibang lalaki at sinend niya pa iyon sa group chat ng klase. Pinag-uusapan na ngayon ng buong klase na magulo ang personal na buhay mo. Kayakap? Bukod sa pagyakap kay Ninth Master, wala na akong ibang niyakap na lalaki. Kung ang lalaking iyon ay si Ninth Master, siguradong hindi iyon ipakakalat ni Shumeng Tian. Pero bukod kay Ninth Master, sino pa kaya iyon? Patingin nga ng litrato. Oh! Ay to, tingnan mo. Si Shumeng Tian na naman. Paulit-ulit na lang siyang gumagawa ng gulo. Akala ba niya ay madali lang kaming apihin ni Suan An? Aba. Hindi ba't ito ang ating bida sa kalaswaan? Halina kayo at tingnan niyo siya. Anong mga kalokohan ang sinasabi niyo? Mali ang pagkakaanggulo ng litratong iyon. Gawa-gawa lang iyan. Anong maling litrato? Anong gawa-gawang kwento? Kung wala siyang ginagawa, bakit siya matatakot sa sasabihin ng iba? Hindi ba, guys? Sa litratong iyon, siya at ang lalaking iyon sa loob ng klinik ay masyadong malapit sa isa't isa. Siguro naman alam niyo na ang lahat? Ang Suanan na iyan ay ulila na mula bata pa, kahit ang mga kamag-anak niya ay ayaw siyang kupkupin. Isipin niyo, sa loob ng maraming taon, paano nakaligtas ang isang ulilang gaya niya? Diyos ko, ang ating Miss Su. Hindi kaya siya ay gumagawa na noon pa man ng mga gawaing nakakahiya para lang mapakain ang sarili niya? Diyos ko, ang ating Miss Su, hindi kaya bata pa lang ay gumagawa na ng mga gawaing kahiya-hiya para lang suportahan ang sarili? Palagay ko tama ang sinabi ni Shumeng Sian. Nag-iisa lang si Suan An sa buhay. Kung hindi dahil sa mga lalaki, paano siya nabuhay hanggang ngayon? Guys, huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan nila. Hindi kailanman naging ganoong tao si An-An. Kung hindi totoo, di magpaliwanag ka. Isang ampon na gaya niya, paano siya nabuhay hanggang ngayon? Oh, at saka, ano ang paliwanag mo tungkol sa lalaking iyon? Malinis ang konsensya ko, hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo. Pero kayo, kapag gumawa pa kayo ng chismis, magkita tayo sa korte. Wow, ha? Sabi mo malinis ang konsensya mo, pero sa huli, wala ka naman palang maibigay na paliwanag? Halatang guilty ka na? Titingnan natin kung sino ang mahilig gumawa ng chismis. Sa tingin ko ay natatakot ka lang dahil huli ka sa ginagawa mo. Tingnan natin kung sino ang mahilig magpalaganap ng mga maling chismis diyan. Sino siya? Napakatindi naman ng presensya niya. Oo nga. Sino ba ang lalaking iyan? Ninth Master? Sabi ni Meng Xiao, noong nakaraan ay tinulungan lang ni Ninth Master si Suanan dahil sa dati nilang pinagsamahan, bakit pati ngayon ay tinutulungan pa rin niya si Suanan, ang masamang babaeng ito? Ikaw na naman. Ninth Master, hindi ko po ito kasalanan. Siya, si Suanan na walang hiyang ito ang dapat sisihin. Sinisira niya ang reputasyon ng paaralan natin, nakikipaglandian siya sa kung sino-sinong lalaki sa klinik. Kung sino-sinong lalaki? Sumakit po ng sobra ang ulo ko kaninang umaga, kaya pumunta ako sa klinik. Nagkataong tinulungan ako ni Kuya Huo sa check-up. Hindi ko alam na siya pala ay nakasilip sa kanto na parang isang magnanakaw. Kumuha siya ng mga litrato mula sa maling anggulo at gumawa ng chismis na may relasyon kami ni Kuya Huo. Pasensya na at kailangang dumanas ng kawalan ng katarungan ng bata ko. Sakit na masakit ang ulo ko kaninang umaga, kaya pumunta ako sa klinik at nagkataong tinulungan ako ni Kuya Huo para magpa-check up. Sino namang mag-aakala na siya ay parang magnanakaw na nakadikit sa pader.
at kumuha ng mga litratong mapanlinlang ang anggulo para gawa ng chismis na may ugnayan kami ni Kuya Huo. Pasensya na at kailangang dumanas ng hirap ng bata ko. Kayong mga pamilyang Shu ay talagang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Noong huli, dahil sa respeto ko kay Anan, ay pinagbigyan kita. Pero ngayon, naghahanap ka na talaga ng gulo. Masyado ba akong naging mabait sa inyo? Ninth Master, hindi po ganoon iyon. Ang masamang babaeng si Suanan na ito ay lumaking walang mga magulang at mag-isang namuhay ng kahabag-habag. Sino ang makakaalam kung anong mga maruming gawain ang pinasok niya? Huwag na huwag po kayong magpapaloko kay Suanan at sa inosente niyang hitsura na sadyang mapanlin lang. Sa paaralan namin, marami siyang lalaking kinakasama ng patago. Kaming mga guhan niya ay hindi kailanman nananakit ng babae. Ngunit exemption ka. Ang sinumang mangapi sa bata ko ay ako mismo ang magpaparusa. Ninth Master, kami nila pamilyang Shu at pamilyang Gu ay may pinagsamahan pa rin naman. Bakit naman kita lolokohin? Tungkol kay Suanan, isa lang siyang masamang babae. Siya, Masyado bang mahina ang pagkakasampal ko, ano? Ninth Master. Meng Xiao, Chen Ye, Sa tingin ko, ang sinabi ni Xu Mengtian ay totoo naman. Wala namang matatakbuhan si Suanan. Kung hindi siya aasa sa mga lalaki, paano siya mabubuhay hanggang ngayon? Kamakailan lang, nakita ko siyang kasama ang ating mga kaklase na ibang mga lalaki at parang may mali siya sila. Talaga ba? Itong si Suanan, mabuting mag-aaral naman siya at mabait sa lahat. Mukha siyang hindi ganoong klaseng tao. Lolokohin ba kita? Nakita ko mismo yon. Itong si Suanan, karaniwan ng mahusay sa pag-aaral, mabait din siya sa mga tao. Mukhang hindi siya ganoong klase ng tao. Pati ba naman ako lolokohin ka? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Simula sa araw na ito, kailangang mawala ang pamilyang Shu sa buong kabisera. Ano? May utos si Ninth Master. Paalisin ang pamilyang Shu sa buong kabisera. Opo. Ninth Master, nakikiusap ako sa iyo. Nagkamali ako, hindi ko na uulitin ito. Ninth Master, pero si Suanan, isa siyang walang hiyang babae. Paano niya nakuha na? Ninth Master, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Hindi mo pwedeng gawin ito sa pamilyang Shu. Nagkamali po ako. Kasalanan po ng dila ko. Hindi ko po nakita ang inyong tunay na halaga. Palayain niyo na po kami. Suanan? Ay, hindi po. Miss Su, bilisan nyo at tulungan nyo kaming makiusap kay Ninth Master. Ilayo silang lahat. Ninth Master, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin? Hindi mo pwedeng gawin ito kay pamilyang Shu. Mali ako, sorry na po. Masyadong madaldal ang bibig ko. Hindi ko po nakilala kung sino ang kaharap ko. Pakawalan niyo na po kami. Suanan? Ay, hindi. Miss Su, baka pwedeng tulungan mo kaming magmakaawa kay Ninth Master. Ilayo na ang lahat ng yan. Opo. Pasensya na? Huli na ang dating ko. Hen, hindi naman po. Dumating ka sa tamang oras. Bakit pakiramdam ko kapag pinoprotektahan niya ako, ibang-iba ang dating? Masama ang pakiramdam mo ngayon, kaya huwag ka nang pumasok sa klase. Iuuwi na kita para makapagpahinga. Ha? Kaya pala siya? Ang hari ng mundo ng negosyo, ang kilala bilang si Ninth Master na si Gu Hanye. Ang isang lalaking napakayaman ay gano'n na lang kahinhina, hinahawakan ng kamay ni Suanan. Hoy, siya pala iyon. Ang hari ng mundo ng negosyo na kilala bilang Ninth Master, si Gu Hanye. Ang ganoong kayamang lalaki ay napakalambot na, hinahawakan ng kamay ni Suanan. Nakita ko rin. Diyos ko, baka nananaginip lang ako. Paano mangyayari ito? Kahit sa panaginip ko, hindi ko naisip ang isang Suanan. Anong problema? Dahil sa bigla mo akong hinila paalis kanina, nakalimutan kong magpaalam kay Chinkin. Walang alam si Kinkin sa sitwasyon ko. Tiyak na natatakot na siya ngayon. Kailangan kong ipaliwanag ng maayos sa kanya. Ninth Master, masyado kang lantad ngayong araw. Hindi kaya magkaroon ito ng masamang epekto sa iyo. Ang anan namin ay nag-aalala sa akin sa pagbunyag ng ating relasyon. Anong masamang epekto ang mangyayari? Sa pagbunyag ng ating relasyon. Sa sinabing iyon ni Ninth Master, bakit parang may kakaiba? Ninth Master, nagiging masyado kang agaw atensyon ngayong araw. Wala bang magiging masamang epekto ito sa iyo?
Ang anan namin ay nag-aalala pala sa akin. Ang isa publiko ang ating relasyon, ano namang masamang epekto ang magagawa niyon? Isa sa publiko ang relasyon natin? Sa paraan ng pananalita ni Ninth Master, bakit parang may kakaiba? Bakit? Hindi mo ba gusto? Nagpadala ako ng mensahe kay Chinkin pero hanggang ngayon ay wala pa siyang sagot. Hindi kaya siya nagagalit? Tungkol ito sa ating dalawa. Ganoon ba? Pumili ka ng mga regalo para ipadala sa kanya? Pagkatapos ay humingi ka ng paumanhin? Ano sa tingin mo? Sige po. Ninth Master, maaari mo ba akong samahan bukas? Hayaan mo na si Luzuo ang maghanda niyan. Hindi po pwede iyon. Si Kinkin ang pinakamatalik kong kaibigan. Ninth Master, samahan mo na po ako. Dapat ay ako mismo ang personal na pipili. Sige po. Ninth Master, pwede mo ba akong samahan bukas? Hayaan mo na si Luzuo ang maghanda. Hindi pwede iyan. Si Kinkin ang pinakamatalik kong kaibigan. Ninth Master, sige na po, samahan mo na ako. Siguradong gusto nilang ako, mismo ang mamili. Parang hindi pa ako nakakasama ng bata sa mall? Mukhang maganda nga yun. Sige. Napakagaling. Pero Ninth Master, magkasundo muna tayo. Huwag tayong magsasama ng maraming tao bukas dahil baka masyadong kumuha tayo ng atensyon. Sige, naintindihan ko. Suanan, talagang mapaglaro ang tadhana. Matapos mo akong pahiya sa piging ni Pamilyang Chen ng sobra-sobra. Ngayon ay naglakas loob ka pa na magpakita sa harap ko. Suanan, talagang nagtagpo na naman tayo. Dahil sa iyo, sa handaan ni Pamilyang Chen, napahiya ako ng husto. Ngayon ay may lakas ng loob ka pang magpakita sa harapan ko. Bakit? May dala ka pang sponsor? At taas na upang naglalakad dito? Hindi ka ba natatakot? Nahusgahan ka ng mga tao? Mingzu, sino ba siya? Ipakilala mo naman kami. Ipakikilala ko kayo. Siya ay si Suanan, ang pinsan ko. Kaso ang babaeng iyan, noong bata pa siya ay wala na ang kanyang mga magulang at dahil walang malapitan, umaasa na lang siya sa pagpapaalaga sa kung sino-sinong lalaki para lang mabuhay. Mingzu, bakit ka may ganyang walang hiyang pinsan? Mingzu, sa katulad mong, mayaman at disenteng dalaga, hindi ko inakalang. Ang pinsan mo pala ay ganyang klase ng tao. Dahil may mga taong ipinanganak na talagang hamak. Mingzu, bakit ka naman may walang hiya at garapal na pinsan? Mingzu, isang tulad mo, na marangal na heredera, sino ang mag-aakala na ang pinsan mo ay ganyang klase ng tao? Natural lang iyan. May mga tao talagang pinanganak na basura. Mas gusto niyang magpabuhay sa ibang lalaki kaysa umuwi sa pamilya natin. Sumingju, noong pumanaw ang mga magulang ko, pumunta kayo sa bahay namin at ninakaw ang aming yaman. Kung hindi ako nakatakas noon, wala na siguro ako dito ngayon. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Ayos lang. Ang kailangan mo lang malaman na lahat ng kinuha niyo ay darating ang panahon na ibabalik niyo rin sa akin ang lahat. Ikaw! Suanan? Akala mo ba dahil nakahanap ka ng mayamang amo mula sa kabisera, ay manginginig na ako sa takot? Kaya kitang parusahan? Tulad din ng ginawa ko noon, gaya lang. Nang pagpisa sa isang maliit na langgam. Akala mo ba porque nakakuha ka ng isang mayaman na padrino mula sa kabisera, matatakot na ako sa'yo? Madali lang kitang papabagsakin. Katulad pa rin noong dati. Parang kasi dali lang ng pagpuksa sa isang langgam. At isa pa, ako na ang magiging bunsong ginang ng pamilyang Gu. Bunsong ginang ng pamilyang Gu? Si pamilyang Gu Ninth Master, magta-30 taong gulang na pero wala pa ring asawa. Kaya naman si Lolo Gu ay naghahanap sa lahat ng malalaking pamilya para kay Ninth Master. Nang susunod na may bahay ng pamilyang Gu. At ako, malapit na akong maging babae ni Ninth Master. Si Ninth Master? Gusto mo ba siya? Anan? Huwag mo naman akong hiyain. Sinasabi ko na nga ba, itong si Ninth Master natin, medyo may edad na, pero hindi naman siya siguro nawawala sa katinuan. Ninth Master. Gusto mo siya? Anan? Huwag mo akong hiyain. Sabi ko na nga ba, kahit na ang ating Ninth Master ay medyo may edad na, hindi pa naman siya. Malabo ang paningin. Iniisip ba ni Anan na matanda na ako? Hindi. Wala akong sinabing ganoon. Sakto lang ang edad ni Ninth Master ngayon. Mingzu, kapag ikinasal ka na kay Ninth Master, huwag mo kaming kakalimutan. Pati rin ako. Ako ang pinakamatalik mong kaibigan, kaya hinding-hindi mo dapat ako malimutan. Huwag kayong mag-alala. Suanan, kahit na nabuhay ka pa, ano naman kung mayaman ang nagpapakain sa'yo?
Ako pa rin ang pinakamarangal na. Anak ng mayamang pamilya. Nakatakda akong makasal sa pinakamakapangyarihang lalaki. Isang antas na habang buhay. Among hindi kailanman maabot. Huwag kang mag-alala. Suanan, kahit na nakaligtas ka pa. Ano naman kung binubuhay ka ng isang mayamang lalaki? Ako pa rin ang pinakamarangal na mayamang tagapagmana at nakatadhanang magpakasal sa pinakamakapangyarihang lalaki. Ito ay isang antas na hindi mo maabot sa buong buhay mo. Suanan, tingnan mo ang sarili mo. Ang lalaking ito sa tabi mo, maliban sa itsura niya, at sa kaunting pera niya, anong silbi niya? Ay, muntik ko nang malimutan. May ilang mayayamang tao kasi na gusto ang mga katulad niyang umaasa lang sa itsura. Sabihin mo, hindi kaya katulad mo rin siya na binubuhay ng isang matandang mayaman at ginagamit ang perang nakukuha niya para buhayin ka naman? Posible nga iyon. Tingnan mo ang hitsura niya at ang pangangatawan niya. Baka nga, totoong ganun ang trabaho niya. Baka naman katulad mo rin siya na may matandang mayamang babaeng nag-aalaga sa kanya, tapos iyong perang nakukuha niya sa matanda ay ginagamit niya para tustusan ka rin? May punto ka dyan. Tingnan mo ang mukha niya at ang katawan na iyan. Sigurado, totoo ngang nagbebenta siya ng aliw. Hoy, tinatawag ka nilang boy toy, oh. Pero kung isa kang boy toy, siguradong maraming mayayamang babae ang mag-aagawan sa iyo. Ikaw Anan, kumusta ka? Siyempre, ganoon din ako. Ang ibig kong sabihin ay, Suanan, anong ginagawa mo? Siguro naman ay tinamaan ka sa sinabi ko. Hanggat maaari, lumuhod ka sa harapan ko at pagkatapos ay tumahol na parang aso ng 3 beses para patawarin kita. Baka kapag dumating ang oras na naging ginang ako ni Pamilyang Gu, mabibigyan ko pa kayo ng makakain. ginang ni Gu? Sumingju, napakalaki naman yata ng bilib mo sa sarili mo. Kung gusto mong lumuhod at humingi ako ng tawad, hintayin mong maging ginang ni Gu ka muna. Baka pagdating ng panahon, kapag naging asawa na ako ni Pamilyang Gu, ay mabigyan ko pa kayo ng makakain. Mrs. Gu, Sumingju, masyado ka namang kumpiyansa sa sarili mo. Kung gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad sa iyo, ay hintayin mo muna ang araw na maging Mrs. Gu ka. Ngayon, lumayas ka na sa harap ko. Mas importante ang regalo ni King Kin. Aalis na kami. Tara. Akala mo ba kapag gusto mong umalis, ay makakaalis ka na agad? Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo man o hindi, kailangan siya sa harap ko. Ay lumuhod ka. Kapag sinubukan niyo siyang saktan, ay siguraduhin ninyong dumaan muna kayo sa akin. Hoy, lalaking umaasa sa babae? Noong nasa teritoryo pa tayo ni Pamilyang Chen, tinulungan ka pa ng pinuno ng Pamilyang Chen, pero ngayon tayo na lang ang nandito. Gusto mo ba talagang banggain ang Pamilyang Su family? Subukan niyo siyang hawakan. Nagpaalam ba kayo sa akin? Lalaking umaasa sa babae? Noong huling nandoon tayo sa lugar ni Pamilyang Chen, tinulungan ka lang ng pamilya ni Pamilyang Chen. Pero ngayon, tayo na lang ang nandito. Talaga bang gusto mong makalaban ang pamilya ni Su family? Su family? Wala silang sinabi. Napakayabang mo? Humanda ka sa akin. Hello pa? Nandito ako sa mall ngayon. Nakasalubong ko si Suanan na walang hiyang iyan. Pati na rin ang lalaking bumubuhay sa kanya. Inaapi nila ako rito sa mall. Pumunta po kayo agad. Parating na ang tatay ko, humanda kayo sa akin. Ano ka ba, bata? Tuwing may problema, tinatawag mo agad ang nanay at tatay mo. Ikaw. Sige. Suanan, magmatigas ka lang? Makikita mo rin. Sino ang naglalakas loob na apihin ang anak ko? Paparating na ang tatay ko at humanda kayo sa akin. Ano ka ba? Hindi ka pa rin ba marunong tumayo sa sariling mga paa? Tuwing may problema, laging tatay at nanay ang tinatawag mo. Ikaw. Sige. Suanan, napakatigas ng loob mo. Magkakaalaman tayo. Sinong nagtatangkang umapi sa anak ko? Suanan, noong nawala ang mga magulang mo, naging mabait kami at tinanggap ka sa aming tahanan. Imbis na tumanaw ka ng utang na loob, lakas loob mo pang inapi ang pinsan mo sa harap ng maraming tao. Napaka-ingrato mo talaga. Nakikita ng langit ang lahat ng ginagawa mo. Suan Sheng, tungkol sa kung sino ang tunay na walang utang na loob. Sigurado ka bang gusto mo akong kalabanin? Anan, ang kasalukuyang Su Group ay dati namang pagmamayari ng mga magulang mo. Ano ang plano mo? Ang Su Group, ako mismo ang kukuha niyan pabalik. Mukhang gusto nitong bata na siya mismo ang kumilos. Sige, dahil sa sinabi mo, hindi ako makikialam.
Anan, ang Su Group ngayon ay orihinal na pag-aari ng iyong mga magulang. Ano ang balak mo? Sa Su Group, ako mismo ang kukuha nito pabalik. Mukhang gusto mong gawin iyan mag-isa. Sige, kung ganoon nga, hindi ako makikialam. Magbibilang ako hanggang 3. Umalis ka na sa harap ko. Ha 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 ha. Sino ka ba sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong magmayabang. Sinasabi ko sa iyo, ang aming Su family. Bagaman hindi kayang tapatan ang mga tanyag na pamilya sa Kyoto, ang anak kong si Su Mingzu ay malapit ng maging babae ni Ninth Master dito sa Imperial Capital. Habang narito si Ninth Master, kahit sino ka pa, dapat kang yumuko sa akin kahit gaano ka pa kalakas. Sumunod ka sa gusto ko. Kahit hindi hamak na mas mababa kaysa sa mga tanyag na pamilya sa Kyoto, pero ang anak kong si Su Mingzu ay magiging babae na ni Ninth Master dito sa Imperial Capital. Hanggat nariyan si Ninth Master, kung isa kang dragon, kailangan mong yumuko sa akin. Kung isa kang tigre, kailangan mong manahimik. So Anan, pinapayuhan kita. Habang maganda pa ang mood ko, bilisan mo na riyan at lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, hindi kita hahayaang makaalis ng basta-basta. Pa, tingnan niyo po siya. Titingnan ko nga kung gaano katigas ang loob niya kumpara sa kapangyarihan ko. Sige, simulan na. Bumalik kayo rito, bilis. Babalaan kita. Huwag mong isiping dahil marunong ka sa pakikipaglaban, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Bumalik kayo rito. Binabalaan kita. Huwag mong isipin na dahil may alam ka sa martial arts, ay maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Ako ang babae ni Ninth Master. Subukan mong gumawa ng kahit ano sa amin? Ninth Master. Paumanhin, Ninth Master. Nahuli kami ng dating. Ninth Master? Ikaw si Ninth Master? Hindi ba gusto mong maging asawa ni Pamilyang Gu? Bakit pati si Ninth Master ay hindi mo kilala? Imposible. Siguradong hindi ikaw si Ninth Master? Ang masamang babaeng si Su Anan ay hinding-hindi magkakaroon ng anumang koneksyon kay Ninth Master. Alam ko na, nagpapanggap ka lang. Ikaw ito, Su Anan. Inggit ka dahil pakakasalan ko si Ninth Master, kaya pinapunta mo ang lalaking ito. Para magpanggap na si Ninth Master, para malinlang ako. Ang masamang babaeng tulad ni Su Anan, paanong mangyayari na may kinalaman siya kay Ninth Master? Alam ko na, isa kang mapagpanggap. Ikaw to, Su Anan. Nagselos ka dahil papakasalan ko si Ninth Master, kaya pinapunta mo ang lalaking ito. Para magpanggap na si Ninth Master? Para malito ako? Tama ba ako? Tumigil ka na? Idilat nyo ang inyong mga mata at tumingin kayong mabuti. Ang lakas ng loob ninyong bastusin si Ninth Master. Imposible. Siguradong hindi ikaw si Ninth Master. Sige na, sige na. Tama na yan. Kapag nagpatuloy ka pa, ang Su family natin ay mapapasama. Hehehe, Ninth Master. Kasalanan ko po. Kasalanan ko po. Pasensya na at naging mangmang ako. Sandali lang naman po ito. Hindi ko agad nakilala ang inyong pagkatao. Kayo po. Papa pa. Ituring nyo na lang akong walang kwenta at pakawalan nyo na ako. Anan? Paano mo sila gustong parusahan? O ay nagkamali dahil hindi ko po kayo agad nakilala. Sa sandaling iyon ay hindi ko napagtanto kung sino kayo. Kaya kayo po, kung maaari, ay palagpasin nyo na ang mga nagawa ko po. Anan? Paano mo gustong parusahan sila? An-an, si Tito ay nagbibiro lang kanina, wag mo na sanang dibdibin. Tutal naman ay pamilya tayo. Paano ka naman namin magagawan ng masama? Itong pinsan mo ay bata pa, kulang pa sa karanasan. Kaya may nasabi siyang hindi dapat, alang-alang sa pagiging pamilya natin. Kausapin mo naman ng maayos si Ninth Master para patawarin na kami. Tito, noong bata pa tayo, at sinubukan mo akong kunin para kumita. Hindi mo man lang naisip na pamilya tayo. Kung gusto mong kausapin ko siya para sa iyo, maaari naman, pero dapat mong tanggapin ang kondisyon ko. Sige, sabihin mo lang. Ibalik mo lahat ng mga bagay na kinuha niyo sa mga magulang ko. Gusto mong magsalita ako ng mabuti tungkol sa iyo? Sige, pero dapat mong tanggapin ang isang kondisyon. Sabihin mo. Ibalik niyo ang lahat ng ninakaw niyo sa mga magulang ko. Nananaginip ka ng gising. Kung ayaw niyo, edi huwag.
Marami akong paraan para mabawi iyon mula sa inyo. Pero kayo, Huwag. Payag ako? Payag na ako. Pa, Manahimik ka nga. Sige na. mabuti. Bibigyan ko kayo ng 2 araw. Kapag lumipas ang 2 araw at may gamit pa kayo sa Su family na villa o kaya naman ang kontrata, sa paglipat ng shares ng Su Group ay hindi pa naiabot sa akin. Maghanda na kayo sa mangyayari. Opo. Aasikasuhin ko na ito agad. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat. Hindi pa ba kayo aalis? Tara na. Gusto mo pa bang maglibot? Oo. Gusto mo pa bang maglibot? Oo. Mingzu, anong nangyayari sa inyo? Pa, kailangan ba talaga nating ibalik ang lahat kay Suanan? Sa masamang babaeng iyon? Anong magagawa natin? Nasa likod ng masamang babaeng iyan, si Ninth Master na sumusuporta sa kanya. Tama. Sa tingin mo ba ay tayo na parang mga langgam ay may laban sa kanya? Hindi ako makapayag. Bakit lahat ng maganda ay napupunta lang kay Suanan sa masamang babaeng iyon? Pa, hindi ba sabi mo, ipinaabot mo na ang mga impormasyon ko sa mga tauhan ni Elder Gu? Itinabi pa nga ni Ninth Master ang impormasyon ko. Dapat sana ay gusto ako ni Ninth Master. Bakit pinapanigan niya si Suanan? Hindi ko rin alam. Hindi siya si Ninth Master. Tay? Nay? Alam ko na. Ang lalaking iyon, siguradong hindi siya si Ninth Master. Isa lang siyang mapagpanggap. Si Suanan, balita niyang magpapakasal ako kay Ninth Master. Kaya kumuha siya ng taong magpapanggap na siya para makuha niya sa atin at mabawi ang Su family. Pero ang lalaking iyon, mukhang seryoso talaga ang dating niya. Tay, ngayon tawagan niyo yung tao na hininga natin ng tulong noon. Sabihin niyo sa kanya na si Suanan ay humanap ng taong magpapanggap bilang si Ninth Master. Siguradong tapos na ang maliligayang araw ni Suanan. Sige na, tawagan mo na. Anak, tama ang sinabi niya. Hindi tayo pwedeng mauto ng walang hiyang Suanan na iyan. Kapag nabuking natin siya, paniguradong pagbabayarin natin siya. Mas mabuting masigurado muna natin ang lahat. Hay naku, bilisan mo na at tawagan mo na. Anak, tama ang sinabi niya, hindi tayo pwedeng mahulog sa patibong ng walang hiyang Suanan na iyon. Kapag nabuking na natin siya, tiyak na may kalalagyan siya. Mas mabuting kumpirmahin muna natin. Salamat. Pepe nga lang pala talaga ito. Suanan, pagbabayarin kita. Dahil sa regalo mo, patatawarin na kita. Pero kailangang mangako ka sa akin na hindi mo na ako lolokohin muli. Magkaibigan tayo, di ba? Masusunod po, dakilang Shenkin. Ano ang pinag-uusapan nyo? Mukhang napakasaya nyo. Ninth Master, bakit ang aga mo yata nakauwi ngayon? Siyempre, dahil may naghihintay sa akin dito sa bahay. Siya nga pala, ang titulo ng bahay ni Su family at ang kasunduan sa paglipat ng shares na ipadala na ba sa iyo? Hindi pa po. Magpapahanap ako ng titingin yan. Wag na po, Ninth Master. Balak ko pong asikasuhin iyon bukas ng mag-isa. Gusto kong ako mismo ang kukuha sa mga bagay na iyon. Sige. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Opo. Tandaan mo, ako ang palaging magiging sandigan mo. Salamat po. Suansheng. Nasaan na ang mga bagay na ipinangako niyo sa akin? Suanan, huwag mong isiping wala kaming alam. Ang Ninth Master na iyon noong isang araw ay siguradong hindi ang tunay na Ninth Master. Humanap ka lang ng taong magpapanggap. Nasisiraan na ba kayo? Sa buong Imperial City, sino ang may lakas ng loob na magpanggap na Ninth Master? Suanan,
Talagang napakasama mong babae. Nakatakas ka noong nakaraang mga taon sa halip na magpasalamat ka at manahimik na lang. Ngayon, pati kami ay tatalunin mo sa sarili naming laro. Pagbabayarin talaga kita. Ayos lang ba kayo? Sa buong lungsod na ito, sino ang may lakas ng loob na magpanggap bilang 9th Master? Suanan, napakasama mong babae. Ilang taon na ang nakakalipas nang nakaligtas ka, imbes na magpasalamat ka na lang at manahimik sa isang tabi. Pero ngayon, kami pa talaga ang balak mong saktan. Humanda ka sa akin. Suan-an, nakuha mo pang saktan ang sarili mong tita. Sariling tita? Noong nakaraang mga taon, noong balak niyo akong ibenta, hindi niyo inisip na tita ko siya. Munti ko nang makalimutan iyan. Pa, dahil ang masamang babaeng ito ay hindi pa rin natututo ng leksyon pagkatapos ng maraming taon, bakit hindi natin? Anong balak ninyong gawin? Nagpadala ka ng taong magpapanggap na 9th Master para linlangin kami? Tapos kusang loob ka pang pumunta rito? Ano sa tingin mo ang gagawin namin sa'yo? Ninth Master? Ninth Master? Hindi ito maganda, masama ito. Bakit? Anong nangyari? Katatanggap ko lang ng balita na si Miss An ay Anong nangyari sa kaniya? Magsalita ka na. Kinuha siya ng mga tao ni Su family. Ano? Maghanda kayo, sasama kayo sa akin para bawiin siya. Huwag kang malikot. Ang ganda ng mukha at ng katawan. Magandang klase ito. Halika rito. Tingnan mo, yung pera. Huwag kang mag-alala. Makukuha mo ang para sa iyo. Ililipat ko agad ang pera sa account mo. Sige po, sige po. Kung ganoon, iwan na muna namin kayo. Aalis na po kami. Tara, bilis. Alis na tayo. Sino kayo? Ang taong tatapos sa inyong lahat. Anan, huwag kang matakot. 9th Master. Akala ko hindi na kita muling makikita. Ayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Lalaking maganda ang lalaki. Hindi ka na namin ginugulo? Pero ikaw pa mismo ang lumapit sa amin? Mukhang gusto niyo ng maparusahan. Tama ba ang narinig ko? Huwag mong sabihin, sa dami ng mga taong dinala mo rito, ay matatakot na kami sa iyo? Sasabihin ko sa iyo, ang aming Su family ay suportado ng pamilyang Gu, kaya hindi mo kami kayang kalabanin. Tama. Anong pakialam mo rito? Pinapayuhan kita. Isama mo ang mga tao mo at umalis na kayo rito. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Kapag ang anak ko ay nakasal na sa pamilyang Gu, ikaw ang una naming pagbabayarin. Tingnan natin kung aabot pa kayo sa oras na yon. Luzuo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Sa ginagawa niyong iyan, kapag nalaman ito ni 9th Master, hindi kanya mapapatawad. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng mabuti. Ang nasa harap mo ay si 9th Master. Umalis na kayo rito. Hindi siya yan? Nagtanong na ang papa ko sa ibang tao? Isa lang siyang impostor na manloloko. Gumastos pa ang Su family nyo para makilala si 9th Master. Pero hindi nyo man lang natingnan kung anong klaseng tao ang nilapitan nyo. Tingnan nyo ang inyong sarili. Isa siyang hamak na manloloko na sadyang nanggogoyo ng mga hangal na katulad nyo. Ito. Paanong nangyari iyon? Papa? Bakit siya naging manloloko?
kriminal na manloloko na iyan. Ang 5 milyong dolyar ko. Dahil ayaw ninyong dumaan sa maayos na usapan, ibibigay ko ang gusto nyo. Parusahan sila ng matindi. Masusunod po. Papa? Ito ang pinadala ni Luzuo, ang titulo ng lupa ni Su family, pati na ang mga dokumento sa paglilipat ng share sa negosyo. Sinuri ko na yan, naibalik na nila ang lahat ng kaya nilang ibalik. Salamat, Ninth Master. Maraming salamat. Tinulungan mo akong mabawi ang ari-arian ng mga magulang ko. Ninth Master, anong ginagawa mo? Anan. Para akong tila. Anan? Anong nangyayari? Wala ito. Parang sumasakit lang ang tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Pumunta ka rito ngayon din. Hindi mabuti ang pakiramdam ni Anan. Ayos Bilisan lang mo. ako. Ayos lang talaga ako. Huwag mo na siyang papuntahin. Aray! Sinasabi ko sa iyo, ayos lang ako. Huwag kang malikot. Anan? Anong nangyari? Wala ito. Baka masama lang ang pakiramdam ng tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Pumunta ka rito agad? Masama ang pakiramdam ni Anan. Wala Dali na. lang iyon. Totoo, maayos lang ako. Hindi mo na kailangang tawagin pa siya. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, ayos lang ako. Huwag kang malikot. Bilis! Ninth Master, kailangan bang mag-react ka ng ganyan? Masama lang ang pakiramdam ng tiyan ko. Hindi mo kailangang palakihin ang bagay na ito. Anong nangyari sa kanya? Siyam, Ninth Master. Anong nangyari sa kanya? Kuya Huo, wala naman siguro akong malalang sakit, di ba? Si Miss Ananay. Siya ay? Magsalita ka. Nagdadalang tao si Miss Anan. Ano? Pinapatingnan ko ng mabuti ang pulso niya sa iyo. Tiyak na nagkamali ka. Heto. Subukan mo ulit. Paano siya magkakaroon ng anak? Ninth Master, hindi pa po ba kayo nagtitiwala sa kakayahan ko? Siguradong tama ito. Wala man lang siyang boyfriend. Paano siya magkakaroon ng anak? Noong gabing iyon kasama si Ninth Master. Doon nabuo ang bata. Su Anan. Ano ba ang nangyayaring ito? Kaninong anak ang dinadala mo? Kaninong anak ito? Ang batang babaeng ako mismo ang nagpalaki ay may iba na palang lalaki sa puso niya? Nakakatawa, nag-isip pa naman akong mapasa akin siya. Ninth Master, sa inyo po ang batang ito. Ano? Sa akin? Ninth Master. Naalala niyo pa po ba noong kaarawan ni Binibining Anan? Nalason po kayo? At kailangang makasama ang isang babae para galingin. Si Binibining Anan ay... Sino ka ba talaga? Naparito ako para tumanaw ng utang na loob. Kaya pala noong gabing iyon? Hindi lang pala ako nananaginip. Kaya pala hindi lang panaginip ang lahat noong gabing iyon? Talagang may nangyari sa atin. Ninth Master, wag mo na yang ituloy. Huwag kang magsalita ng ganyan kalakas. Nandito pa si Kuya Huo. Lumabas ka. At tungkol sa mga bagay na itinatago niyo sa akin, pananagutin ko kayo sa ibang araw. Ninth Master. Umalis na kayo rito.
Sige na. Pinaalis ko na siya. Pwede ka nang lumabas? Hindi ba mahirap huminga dyan sa loob? Ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Huo, Janbai, na tayo? Ninth Master. Ginawa ko lang iyon para iligtas ka. Kaya ko lang ginawa ang bagay na iyon. Kaya huwag mo na akong pagtawanan. Sige. Si maliit na bata na ang tagapagligtas ko. Kaya pala Ninth Master, tinuturing mo lang ba ako bilang tagapagligtas mo? Wala talaga siyang nararamdamang pag-ibig para sa akin. Simula noon, ang turing niya sa akin ay tulad lang ng isang matanda sa mas bata sa kanya. Nag-assume lang pala ako. Anan? Ikaw? Ninth Master. Lumabas ka muna po. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Gusto ko munang magpahinga. Pero, Lumabas ka na muna. sige. Magpahinga ka ng mabuti? Pag-usapan na lang natin, to pagising mo. Ano pa ang dapat nating pag-usapan? Gusto mo bang pag-usapan ang tungkol sa pag-alis sa bata? Hindi. Hindi pwede. Ang baby na ito, hindi ko pwedeng hayaang mawala. Siya na lang ang tanging pamilya ko. Baby, poprotektahan ka ni Mama. Kahit na ayaw sa iyo ni Ninth Master, gusto kita. Hindi. Hindi maaari. Hindi ko kayang alisin ang batang ito. Siya lang ang tanging kapamilya ko. Anak, poprotektahan ka ni Mama sa abot ng makakaya ko. Kahit pa ayaw sa iyo ni Ninth Master, hinding-hindi kita iiwan. Magiging tatay na ako. Dala ni An-an ang anak ko. Magiging daddy na ako. Luzuo, maghanda ka agad ng mga bulaklak at singsing na brilyante. Magpo-propose ako kay Anan. Opo. Sandali lang. Ganito, ihanda nyo na agad ang lugar para sa kasal. Diretso na tayo sa kasalan. Sige po. Manang Zhang, ihanda mo ang wedding gown at ang tuxedo. Opo. Huo Janbai, pumunta ka at ipaalam ito kay Chin Yong. Masamang balita po, Ninth Master. Tumakas po si Miss Anan. Anong sabi mo? Ninth Master, salamat sa pag-aalaga sa akin sa loob ng 4 na taon. Alam ko na hindi mo matatanggap ang pagbabago sa ating relasyon. Buntis ako sa anak mo. At gusto kong panatilihin ang batang ito. Ilayo ko siya ng napakalayo at hinding-hindi ko naguguluhin ang buhay mo. Su Anan, hibang ka ba? Su Anan, Ninth Master, hindi mo ba talaga matatanggap? Ako at ang bata. Su Anan, napakahusay mo talaga. Saan mo balak dalhin ang anak ko? Ninth Master, Anong ibig mong sabihin sa salamat sa pag-aalaga sa iyo nitong nakaraang 4 na taon? Anong hindi matatanggap ang pagbabago sa ating relasyon? Anong aalis ng napakalayo? Su Anan? Kung wala ka, anong gusto mong gawin ko? Ninth Master? Anong ibig mong sabihin diyan? Ang ibig kong sabihin ay mahal kita. Mahal na mahal kita. Dati pa hanggang ngayon, matagal na kitang mahal. Ang ibig kong sabihin ay mahal kita. Mahal na mahal kita. Mula noon hanggang ngayon, matagal na kitang minamahal. Anan?
Papayag ka bang magpakasal sa akin? Ikaw? Ayaw mo ba? Ayos lang. Kung hindi ka pa handa ngayon, kaya kong maghintay. Kahit gaano pa katagal. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ako, Pumapayag ako.